namin eh. Uuwi na kaya. Wala ko mait. Huling araw namin sa Isabela, kaya nagpasya kaming dumaan muna sa bahay ni na Tatay Rick. Bitbit kasi namin ang isang liham na ipinadala sa amin ng isa sa kanilang apo na nangangamuhan dito sa Maynila, si Abigail. Kami ang nagpalaki dun sa nanay bata niya, na yun. oh. Maliit pa na ipanganak ako na nagpalaki kami na ang dalawa kami iniiwan ko. Siya nag-aalaga ako dadating lalagyan ko sila ng mga pagkain. Kasi kami nagpalaki dun sa batang nin. Wala siyang tatay. Pero nang basahin namin sa kanila ang liham ng apo, doon na nakaramdam ng kalungkutan ang mag-asawa. Salamat apo. Ikaw naman talagang hanggang dito naalala mo pa kami. Salamat apo at naiisip mo pa itong kasi alam na talaga ang hirap namin. Kaya nagpapasalamat din kami at na kita mong ganito ang sitwasyon ko, sinakripisyo mo pang nag-aral. Kahit na mahirapan ka talaga, sinakripisyo mo. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Apo. At naisipan mo pang gumawa ng ganitong paraan. Para naman mabawasan ang pangungulila sa apo, niyaya muna naming mamasyal ang mag-asawa. O Tatay Rick at Nanay Marina, naway mapawi ang inyong pangungulila ng mga regalong hiniling ng apo nyo para sa inyo. Bigit sumulat niya sa amin na nangangailangan niya lolo niya ng mga gamit sa pagkakasintero. Kung dati segunda mano at ipinangungutang pa ang mga kagamitan ng inyong mga negosyo, eto at upgraded na ang mga kasangkapan nyo. Sa dami ng mga kagamitan sa kusina, hindi lamang suman ang pwedeng maitinda ni Nanay Marina. Para naman sa inyo, Tatay Rick, tiniyak naming eskwalado na ang itatakbo ng inyong wood shop sa dami ng power tools na handog namin para sa inyo. Malaking tulong na ito, Apo, sa atin. Ato. Ha? Salamat sa iyo, Apo. Kung wala ka, wala mga ito. At ang una-una yung Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ikaw siguro ang sugo ng Panginoon. Ganda-ganda nga. Naku, meron na ako isilat na kayo. Gawa tayo ng kutsinta. Alam mo, gusto ko kumuha ng Bombay hulugan. Wala naman ang mga Bombay hinold up kasi kaya hindi ako makakuha na. Gusto man naming isama si Abigail, ang apong lumihap sa amin, hindi naman siya pinahintulutan ng amo. Pero ang videong ipinadala niya sa amin, sapat na para maiparating ang labis na pasasalamat sa kanyang lola at lolo. Kumusta na kayo dyan? Ingat na lang kayo palagi dyan. Kayo ni Lola. Kayo yung inspirasyon ko sa araw-araw ng pamumuhay dito kahit malayo kayo sa akin. Alam ko, matagal ulit tayong magkakasama. Tapos, ayun, kayo yung kumayong magulang para sa akin. Kahit wala yung nanay ko, tsaka tatay ko, kayo yung laging nandyan para sa akin. Kayo nagpaharap sa akin. Tapos, gaganyan ko yung mga sinukli niyo sa akin na magpapaaral, mag-aalaga. Mula nung bata ako. Lahat yun, yung mga pangarap ko, kayo yung naging inspirasyon ko para gawin ko. Kahit malayo kayo, kahit araw-araw na iniisip ko paano ko gagawin lahat ko, kakayanin ko. Kasi, Lola, mahal na mahal ko kayo lahat. Miss ko na kayo dyan. Hindi po ako makakapunta dyan. Salamat. Kaya maraming salamat sa iyo, Apo. Utang namin ito sa iyo hanggang ako'y mamatay na. Baka-baka. Bigyan ako ng pera. Baka-baka. Alam din pala ni Tatay Rick ang pabirong kasabihan na baka-baka penging pera. Talaga palang may pera yung baka. Magbibigay. Ayan. At sana'y marami pang taon na kung itong wish ko lang para marami pang matulungan at katulad namin na mahirap.
Kay sarap isipin na paminsan-minsan nakakarinig tayo ng kwento ng pinagdaan ng kalbaryo at kwento ng pagbangon tulad ng ibinahagi sa atin ni Tatay Rick. Isang pagpapatunay lamang ito na hanggat hindi ang ating hininga ang napuputol, mananatiling abot kamay kahit na ano pang pangarap ang nais natin makamit. Wish ko Sa aming pagbabalik, Parang sinabi ko po sa sarili ko, obligasyon ko na po yun. Parang hindi ko na kailangan, hindi ko na pwedeng itigil. Kasi po feeling ko hindi kami mabubuhay pag hindi ka kumilos sa buhay namin na ganito. Ngayon kami po ng kapatid ko gumagalaw dito sa bahay. 1